Kamusta po mga kababayan? Magandang umaga po sa inyong lahat and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog. Nako, pag-usapan po natin, matindi po ito. Hindi na nakapagpigil si Senator Coco Pimentel. Nananawagan na mag-ingay. Mag-ingay na po ang mga member ng mga PhilHealth, ang mga health advocate dahil nga po winalanghiya itong budget ng Pilipinas. Winalanghiya po ng ilang mga senador, ilang mga congressman. At hindi na po si Senator Coco Pimentel medyo malumanay magsalita, pero napipil ko galit Galit yung mama. At nananawagan na nga, mag-ingay na. At hindi lang yon, pumunta po sa Supreme Court questionin itong mga pinaggagawa nila sa budget ng Pilipinas. Pag-usapan po natin yung ginawa rin ni Grace po. Ayan po, maganda pong pag-usapan yan. Pakinggan po muna natin itong interview kay Senator Coco Pimentel. Is that lawful? That's a good question. Kaya nga, ang sinabi ko nga rin sa interpellation ko, we are inviting another case before the Supreme Court, especially from health advocate. Kasi nga, number one, sasabihin nga ng health advocate, may mandato nga to remit. Hindi sinunod. Ziniro pa. Hindi lang sa binawasan, ziniro pa. So, is that, maganda tanong, can that be done? Kasi dalawang nagbabanggaang batas. Isa about the budget, isa about tax collection and the health and the remittance for health. So yung pangalawa, very specific yung pangalawa actually. Mas para sa akin mas specific law yung sinasabi mo na ito yung formula para ito yung halaga na ibibigay mo sa PhilHealth. Very specific yun kaysa sa budget law na general. So wala na po sa tingin ko. Kailangan itanong na sa court kung pwede bang gawin itong ginawa ng Kongreso or na talaga. Mag-ingay na po ang mga matatamaang mga membro ng PhilHealth or ang mga health advocate. So, yun. Narinig nyo? Mag-ingay na po. Paano mag-iingay? Pumunta sa EDSA. Magtipon-tipon. Halimbawa, yung mga may asosasyon dyan, mga NGO, kung saan ang advokasya nila ay tungkol sa kalusugan, sa health. Kahit 10 lang kayo, punta kayo sa EDSA, magtipon kayo ron, mag-ingay. Yun po ang sabi ni Senator Coco Pimentel. Ulitin natin. So, wala na po sa tingin ko. Kailangan itanong na sa court kung pwede bang gawin itong ginawa ng Kongreso or na talaga. Mag-ingay na po ang mga matatamaang mga membro ng PhilHealth or ang mga health advocate. So, yun po. Napipil nyo rin ba si Senator Coco Pimentel? Galit na Kaya lang, hindi siya yung taong sumisigaw, di ba? Yung nagwawala, hindi siya ganun kilala naman natin, matagal na. Ganun talaga siya magsalita. Pero napipil ko, visit na yung tao Dahil mayroon na pala siyang demanda nakaraang taon dito po sa budget ng 2024. Meron na siyang demanda, kaya lang walang desisyon hanggang ngayon. Pending. Matatapos na yung taon, December na, wala pa ring desisyon. Doon sa mga hinain niyang mga reklamo na sa tingin niya ay unlawful. No? At naulit na naman ilang times ilang beses po na ang konstitusyon, ang batas ng ating bansa ay winalangya na naman. Yun ang term ko Hindi na po sinusunod yung batas ng mga ilang senador, ilang congressman na gumagawa ng ating budget. So, dito po sa PhilHealth, mamaya pag-usapan po natin si Senator Grace po. Siya po yung nagtatanggol dito Bakit siniro yung PhilHealth Mamaya. Meron na palang 5.3 billion pesos na nakolekta. Galing po sa excise tax. Yung excise tax, ang nakapaloob doon, meron doon sin tax.
no? Mamaya din pag-usapan natin 'yan. Ngayon, meron na nakolekta na 53 billion. 5.3 billion ba yung nasabi ko kanina? 53 billion. Merong proposal ang admin na 74.4 billion pesos. Ito po yung nasa NEP, pirmado ng Pangulo, aprobado ng Pangulo. Oh, yan na po yung propose, no? Nag-i-expect si Senator Coco Pimentel kung saan ay babawasan, hindi bababa ng 50 billion ang mapupuntang subsidy sa PhilHealth. Kaya lang siniro, binokya, no? Ito ngayon ang sabi ni Senator Grace po. Siya po, ulitin lang po natin, ang paggawa po ng budget ng Pilipinas, mayroong Senate version, may Congress version, tapos may BICAM, no? Yan, sikat na sikat ngayon yung BICAM na yan. At mula sa BICAM, mayroon pang small committee, kung saan dalawa na lang, sabi ni Senator Panfilo Lacson. Dalawa na lang nag-uusap. Nung nakaraan po, si Sani Angara. Siya po kasi ang chairman ng Committee on Finance. Okay? Wala na si Sani Angara na na-appoint na bilang DepEd Secretary. Ngayon po, sabi ni Senator Grace po, ito daw po, kaya siniro ang budget ng PhilHealth ay parang punishment daw nila. Sino? Sinong punishment? Kayo lang ni Saldico? Kayo lang? Hindi naman agree dyan ang lahat ng senador. Maliban sa'yo. Ikaw lang eh. Hindi naman hayag yan na isiro budget ang PhilHealth. Hindi nila alam eh. Hindi na pag-usapan sa BICAM eh. Doon na lang. Sila na lang dalawa eh. No? Siyempre yung Saldico naman, may ano naman yan. May, kumbaga, may instruction na galing kay dun sa taas, kay Tamba. So, sila lang nagdesisyon na bigyan ng punishment itong PhilHealth, no? Sino yung binibigyan nila? Yung mga opisyal ng PhilHealth, mga chairman? Sa loob-loob ko, sa sarap ng buhay ng mga yan eh. Anong punishment ang makukuha nila? Pag kumain, pag nananghalian siguro yan, sa restaurant pa eh. Okay, o order ng Korean food, Japanese food, sa Food Panda. Ang sasarap ng buhay, anong punishment? Ang taong bayan, ang binigyan nyo ng punishment. That's the fact. Yung mga member ng PhilHealth, yan ang binigyan nyo ng punishment. Lalo na yung mga disability, mga senior citizen. Hindi nyo mabibigyan o papatawan ng punishment yung mga opisyal dyan, yung mga, lalo na yung chairman. Ang sasarap ng buhay ng mga yan. Anong punishment ang sinasabi? No? Si Senator Grace po, pinagtatanggol niya kung bakit nasiro. So yan yung dahilan, punishment. Siyempre, mag-iisip ng dahilan yan. Pero ang totoo, inilipat nyo sa iba na pakikinabangan nyo ng mga congressman, ng ilang senador. Inilipat nyo doon sa pakikinabangan nyo. Yan ang pinapalusutan nyo lang, binubudol nyo lang ang tao na punishment kuno. No? Ito pa lang si Senator Grace po. Mayroon pala siyang anak. No? Ipapakita lang natin Ito, kamakailan ko lang nalaman din po ito eh. Meron pala siyang anak na kakandidato. Ayan AICS, Assistance to Individuals in Crisis Situation. AKAP, Ayuda sa Kapos ang Kita Program. No? FPJ Panday Party List. Ito yung anak niya, si Brian po Leamansares. Kumakandidato pala, no? Kaya naibalik yung AKAP at itong AICS, naibalik yung ayuda ni Tamba, no? Ang nangyari, 21 billion, 26 billion proposed budget ng ayuda ng AKAP pa lang yata 'yon.
no? 21 billion ang napunta sa Congress. 5 billion naman ang napunta sa mga senador. So, paghahatian ng mga senador yon. At makikinabang doon ang anak ni Senator Grace Poe. At si Senator Grace Poe, siya po ay mag-e-end na ng kanyang termino sa 2028 at hindi na siya pwedeng tumakbo pa ng senador. Dahil nakadalawang termino na siya. So, 12 years na siyang senador. 6 years isang term di ba? So, ano po yung nangyari kay Senator Angara na appoint na sa DepEd? Kasi siya po yung dating Committee on Finance sa Senate, no? Siya po yung nakipag-usap naman kay Saldico nung nakaraan, no? Nung tinalakay, ginawa nila ang budget ng 2024. Dahil na-appoint na sa DepEd si Senator Angara at si Senator po ay mag-ano pala 2025 pala magtatapos, hindi pala 2028. 2025 by June tapos na ang kanyang termino. Hindi na siya pwedeng mag-re-elect. Kaya maaring ma-appoint siya. So may offer siguro sa kanya yung mga nasa taas na i-appoint siya. Kagaya ni Sani Angara. Dahil meron siyang ginawang accomplishment, isang malaking accomplishment para sa administrasyon, para sa mga leader ng Congress. So yan ang kapalit. Anong nakikita natin? Sariling interes. Ang iniisip lang ay sarili niya at ang kandidatura ng kanyang anak. So yan, nakilala na natin ang taong yan. Kumbaga, lumantad, na nabulgar ang tunay na kulay. So nakilala na natin. Kapag lumapit sa inyo yan sa susunod, ayan, si Senator Grace po, kayo na bahala. Pero nakilala na natin kung anong kulay. Meron na nga pahayag, di ba? Kung saan parang open siya na bigyan ng offer, open siya na maging member ng cabinet ni Pangulong Bongbong Marcos. So hintayin natin yan. Maa-appoint yan tiyak. Dahil may ginawa siyang accomplishment na malaki dito sa administrasyon. Dito naman sa sinasabi ni Senator Grace Poe at Senator Chis Escudero, Senate President Chis Escudero, di ba meron silang sinasabing 600 billion na mayroong pera ang PhilHealth na 600 billion. Yun naman pala, hindi pala totoo yun. Ang pera pala ng PhilHealth, bumababa, tumataas. Pinagpalagay lang po ni Senator Coco Pimentel na 400 billion lang. At dun sa 400 billion, may mga ospital na nakapila, naniningil. No? Kaya po, up and down po yung pera ng PhilHealth, may mga nangungolektang ospital. Kumbaga, yung ibang parte ng 400 billion, naka-allocate na sa mga pambayad sa ospital. 'Di ba? Tapos, kaya sinasabi natin tumataas, continuous po yung contribution ng mga member, 'di ba? Kaltas sa sahod agad, lalo na sa government employee. Kaltas agad 'yan. Kinsenas katapusan yata, hindi ako sure. Ang problema lang sa mga private company, ang alam ko dyan, yung iba parang quarterly naguhulog sa PhilHealth, no? Or baka every 6 months. Yung iba ganun po yung alam ko, no? Kung kaya ang pera pala ng PhilHealth, hindi stable yan. Umakit, bumababa yan. May naniningil tas may pumapasok na contribution. So ganyan po yan. At hindi daw 600 billion. So binubudol po tayo. Dito po sa sin tax law, doon po sa excise tax, nakapaloob yata doon yung sin tax law, mayroon pong ginawang tax sa mga alak, sa alcohol, sa sigarilyo, at sa mga sweetened drinks.
no? Kung saan ayon sa syntax law, priority ng syntax law yung health, no? Kaya ito napasa dahil para to sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Yung kalahati nun, 50% mapupunta sa PhilHealth, no? So halimbawa natapyas na, no? 50%, i-convert mo uli sa 100% yon. Ngayon, yung 80% doon sa converted na 100%, yung 80% nun, diretso sa PhilHealth. Ngayon, yung 20%, hindi ko alam, baka sa hospital, basta sa health pa rin. No? Kaya meron ng collection na 53 billion. At hindi pa to updated dahil hindi pa tapos ang taon. No? Kaya ang proposed budget ng admin is 74.4 billion pesos ayon sa NEP. Siniro po ng dalawang tao. At syempre, meron nasa likod noon ng mga tao. Siniro po ng iilan lang. So, yan po ang kinahihimutok ng butche ni Senator Coco na kahit napipil natin, galit na, malumanay pa rin magsalita. Meron talagang mga ganyang tao, no? At meron pa palang balak o program ang PhilHealth. Napakaganda po nito, no? Magkakaroon na rin ng dental, no? Hindi lang sa sakit, no? Pati sa dental, pwede kang pumunta sa mga government hospital, may mga dentista po doon. Magpa-dental ka, i-covered ng PhilHealth. No, napakaganda, 'di ba? At yan ay mula din kay Senator Coco Pimentel. At libre na yung consultation. Pwede mo nang ipa-cover din sa PhilHealth. Hindi lang yung naka-confine. No, hindi lang yung nagkasakit na na-confine ay mako-cover ng PhilHealth. Kahit magpapa-check up ka lang, pwede mo nang ipa-cover sa PhilHealth. Paano nga yan? Siniro nga ang budget. So, dito po, meron pa po akong natutunan, ano? Meron akong nalaman. Isa pala sa kagandahan ng ibinibigay ng subsidy ng gobyerno ay kung halimbawa ganito, ano? Hindi ka nakapaghulog sa PhilHealth ng isang taon, siguro nawalan ka ng trabaho, no? Tapos after 1 year nagkaroon ka ulit ng trabaho. Let's say ganon, 1 year hindi ka nakapaghulog. Yun pala yung kagandahan sa subsidy na binibigay ng national government sa PhilHealth. Iko-cover, yung gobyerno mismo ang magbabayad dun sa 1 year na hindi ka nakahulog. Kaya kahit hindi ka updated, kahit isang taon wala kang hulog, ko-cover ka pa rin ng gobyerno. Napakaganda talaga, 'di ba? Kaya lang wala nang subsidy. So, magkakaroon ba ng changes, pagbabago diyan? So, yan yung mga natutunan natin, nalaman natin, ano? Ngayon, na-justify na naman yung sinabi ni VP Sara. At totoo talaga, nangyayari talaga na dalawa lang ang may control ng budget ng Pilipinas. Si Tamba at si Saldico. Justify. Talagang yun ang nangyayari. No? Si Senator Grace po, parang inambunan lang. O ito 5 million para sa Senado. Meron ka ring anak na makikinabang dyan. At syempre, mayroong pangako na isang pwesto sa gobyerno dahil 2025 tapos na ang termino mo bilang senador. So, hanggang dyan ka na lang siguro at hindi na mauulit. Tapos doon po sa interview ni Ted Filon, napag-alaman din natin na ang proposed budget ng DPWH is 825 billion sa BICAM, no? Hindi. Hindi pala sa BICAM. Noong nasa BICAM na, dinagdagan pala ito ng 288 billion. So, equivalent po ng 1.1 trillion pesos
ang budget ng DPWH. Umabot na po sa 1.1 trillion pesos. No? Mas malaki pa sa budget ng DepEd. Ayon sa batas, dapat ang unang malaking budget o nangunguna sa pinakamalaking budget ay education. Ayon sa Constitution. Pero hindi na po nasunod ito. Winalangyaan na ng batas eh. Yan nga sinasabi natin kanina, no? Winalangya ang batas. Hindi na sinusunod. May batas sa syntax law na dapat sa health yung 50%, hindi na sinunod. Ito, yung batas dito sa kung sino yung dapat nauuna. Ang education dapat. Hindi na rin sinunod. Hindi na sinusunod po yung batas. So, ang budget po, ang proposed budget po ng DepEd is 714 billion lang. Take note ang DPWH 1.1 trillion na. Sila na yung nangunguna sa pinakamataas na budget na hindi dapat at wala sa Constitution. Dapat hindi mo malalampasan ang education. Siya dapat ang number 1. Kaya lang wala na. Winalangya na po. 714 at balita natin binawasan pa ito ng 10 billion o 12 billion. 10 billion yata. Kung di ako nagkakamali, yung budget ng education. Inilipat sa iba. So, hindi na siya yung top priority. Hindi na siya yung number 1. Yung education. Ang laki masyado ng budget ng DPWH. Sobrang laki. Ito na nga yata yung pinaka, kumbaga, record breaking na itong DPWH, no? Bakit kaya? Bakit kaya sobrang laki ng budget ng DPWH? So yan ang tanong. No? Yan ang tanong. Yung flood control projects. Sino ba nag-i-implement nito? Hindi pa DPWH? Ewan ko. Hindi ako sigurado, pero pagdating sa mga infrastructure, construction, DPWH, halimbawa may ipapagawa ang education o DepEd na classroom, class building, ang mag-i-implement niyan, DPWH. O kung meron kang construction naman sa flood control project, DPWH ang alam ko na mag-i-implement niyan. So, bakit napakalaki ng budget ng DPWH? Baka next year, ayon sa ipagmamalaki sa SONA ni PBBM, baka hindi lang 5,500 flood control projects. Baka mas malaki pa ngayon. Baka mas marami pa ngayon. Pasensya na, bubulolo. Alam na this. Di ba? Kaya, sobrang laki. Ngayon lang ako nakakita ng isang departamento, trillion ang budget. Ang tagal kong nagsubaybay sa politiko. Sa politika. Dito sa Pilipinas. Sa gobyerno. Oo, parang ngayon lang ako. Ngayon lang ako nakakita ng trillion budget ng isang departamento. So, abangan po natin ito. Itong flood control budget, no? Kung magkano naman kaya ang mapupunta sa Bicol na flood control budget, no? So, next year, uulan na naman. Tag-ulan na naman. Babahain na naman tiyak ang mga lugar sa Pilipinas. So, dito, mula sa DPWH, babaha ng project, ng mga flood control project. Babahain ng mga project eh. Tapos, babahain din tayo, literal. Literal na baha. Ilang mga parte ng Pilipinas. Babahain ng flood control projects. Pag tag-ulan, babahain na ang mga lugar sa Pilipinas.
So, yan po ang mangyayari dyan. Kaya, napakalaki ng budget ng Pilipinas. So, next year, magkakaroon na naman ng aerial inspection. Nakikita na natin eh. Oh, yung Pangulo, kasama si... Ay, hindi na pala DILG si Abalos. So, ganun na naman. Makikita na naman natin. May aerial inspection. Tapos may pamimigay ng ayuda. Ayan. Siyempre, hindi mawawala. Oh, yung tarpaulin natin dyan. Dapat may tarpaulin. Ha? Dapat meron. Eh, pag wala, wag mo muna tayo mamigay. Kailangan may tarpaulin. At may pangalan pa. Eh, matindi nga itong nakita natin, ano? Mas matindi po ito. Oy, nasan ka na? Ito. May nakita ta. Ayun! Oh, ito oh. Oh, hindi lang pangalan. Ang lupit eh. May picture pa oh. Ay, naku po. Pusang gala oh. May picture pa. Wow! Grabe. Hindi ginagawa ng mga Duterte ito. Napakalayo. Napakalayo. Ito ang mga ginagawa ng Duterte. Ito, yung hospital sa Basilan. Ayan ang magandang ayuda. O, tignan nyo. O, yan ang tatak Duterte. Pinagara, oh. Pinagara yung hospital ng Basilan. Yan ang tatak Duterte. Ito yung sabi ni Ronald Bato de la Rosa. Ewan ko kung ito yung... tama, ito nga yung Facebook page ni Bato. No? 0 for PhilHealth but 76 billion for AKAP and AIX. Yun pala yung combined budget ng AKAP and AIX. 76 billion. No, yun ang inuna kaysa sa PhilHealth. Okay? Dahil kasi iba yung pag binigyan mo ng cash yung mga tao, magpapasalamat sa politiko. Salamat po, Congressman. Salamat po, Speaker. Salamat. Iba yun eh. Iba yun. Kung ipapagawa mo ng ospital, eh, hindi ka magka-ribbon cutting ka lang. No? Wala eh. Maganda yung aabot mo talaga sa tao. No? Sabay, boto mo ko. Karapalan, ano? Ayan, no? Magkakautang na loob sa politiko, pero sa AKAP at AIX magpapasalamat ka sa politiko. Very useful ito this coming election. Ito'y sinabi na ni BP Sara at na-justify na itong AKAP AIX ginagamit for vote buying. Justify na justify. At babaha talaga ng AKAP AIX sa election. Siyempre, yung mga mabibigyan dyan, makikinabang dyan, mga administrasyon, congressman, administration mayor, governor, sila yung makikinabang dyan. Pero mga oposisyon, hindi mabibigyan. No? Ito naman, sabi ni Karen Davila, Bicam gainers and losers. So, may mga gainers and losers in the 2025 budget. Sinong nanalo? Who wins? Congressman and senators with AKAP or ayuda sa ang kita program. Congress gets 26 billion. And now, senators with 5 billion. Mali ata to. 21 billion yata ito. Kaya naging 26 eh. So, 5 billion. This should be with the DSWD allowing legislator to distribute a government-funded program SMACs of patronage politics. DepEd loses 12 billion. 12 billion pa lang nawala sa DepEd. CHED loses 30 billion. Free college support loses 3 billion. Ito yung maganda. Yung free college support loses. Natandaan ko nung panahon ni Pangulong Duterte. Yung mga estudyante sa PUP, libre.
Ilang taon din sila naglibre dahil pinondohan niya ng national government at sa UP, sa iba pang mga government school. O, nawala yung 3 billion para sana sa tuition fee ito. Ha? Hindi nila binigyan, ano? Grabe itong mga nakaupo ngayon. Grabe yung mga naghahari ngayon dito sa gobyerno natin. Biruin mo para sa tuition fee na lang. 3 billion, kinuha pa, hindi pa binigyan. Sanggala. DSWD loses 96 billion. So, yan po. Yan po ang ating balita. Under the Constitution, ang una sa pinakamataas na budget ay education. Winalangya na po yan. So, dito, winalangya na ang batas, winawalangya ang taong bayan, winawalangya ang Pilipinas. Kaya ang sabi ni late Miriam Defensor, Republican ng mga walangya na ito. Yan po ay ayon kay Senator Miriam Defensor. Maraming salamat po. See you po next time.